Nestor, kumusta na ang sitwasyon ng mga evacuee dyan at naibibigay ba naman ang kanilang mga pangangailangan, lalo na yung pangangailangan nila sa kanilang kalusugan? June, magandang gabi. Panglimang araw na nga ng mahigit 300 evacuees dito sa Barangay Paliwas, Obando National High School. At problema nga rin ng mga residente dito, karamihan sa kanila ay inuubo na rin yung mga evacuees. At hindi naman nagkulang ang LGUs at maging ang DSWD kung saan nga ay merong dinala dito na 11 modular tent na matutulugan at meron ding mga gamot at pagkain na ibinibigay sa mga nagkakasakit dito sa lugar ng evacuation center. Inuubo na ang 5 taong gulang na anak ni Aling Mary Grace Crisostomo dahil sa nalalanghap na usok mula sa nasusunog na Nabotas landfill. Kahit sa evacuation center sa eskwelahan ng Barangay Paliwas, umaabot pa rin ang mabahong usok. Mabuti na lang anya at may doktor sa evacuation center kaya naipagagamot agad ang kanyang anak. Mahirap po talaga pong mahirap po kasi po 2 bata po yung may sakit sa akin. Ako lang po nandito, yung mister ko po nasa dagat po ngayon, naghahanap buhay, baka sakaling makahuli para naman may panggastos-gastos man lang dito. Maging ang matatanda ay nahihirapan na ring huminga gaya ng 65 years old na si Helen Crisostomo ay hinihika na anya dahil sa usok. Nalalanga pa rin namin ang usok hanggang sa dito eh. Kaya lahat kami nakapismas. Pagbukas po yung bintana, pumapasok na po ang usok dito. Nahirapan po akong huminga, masakit ang dibdib ko. Ayon naman kay Abner Ganaban, ang Municipal Health Officer ng Obando, 2 na ang isinugod sa ospital. Isa dito ay ang kagawad ng Barangay Salambao dahil inatake ng bronchial asthma. Ang isa naman ay nagkaroon ng upper respiratory tract. Payo ng Municipal Health Office, laging magsuot ng face mask upang makaiwas sa usok. Kasi sa pabago-bago po ng simoy ng hangin na may time po katulad po ngayong hapon, usually hapon po, dito nangangamoy talaga. Kailangan po nila mag-wear po ng mask. Yun po ang number 1 po na ina-advise po namin. Lalong-lalo na po yung may mga hika, sakit sa TB, emphysema po, kailangan nakamask po sila. Then close yung bintana po sa bintana ng room, pati yung pintuan po. Sa talag ng Obando LGU, aabot na sa 122 families na ang nasa evacuation center sa Paliwas Obando National High School. Ang iba naman na malapit sa Nabotas ay hindi na lumikas. Pakiusap ng barangay chairman ng Salambao, magkaroon sana ng libreng pagpapa-x-ray ang mga apektadong residente para malaman ang lagay ng baga ng mga ito upang magamot ng doktora. More or less 800 families. Oo, nandun yung karamihan pa, hindi sila umaalis talaga. Dahil ang katwiran niya, ang hirap talaga sa evacuation. Kaya sabi ko nga sa mga taong namin, after nito at naging clear lahat ng mamamayan ng barangay Salambao kailangan magpagamot, magpa-x-ray. Sa ngayon naman ng DOH doon din, dapat lang talaga. Mayroon namang nakita na nagkaroon ng epekto, yung mga hindi raw sila makahinga. Yun naman po ay agaran naman natin pinadadala sa iba't ibang ospital. At sa ngayon, nagbukas na rin ang pamalambayan ng Nabotas na kung sino yung mga apektadong pamilya ay pwede na naming idiretso na madala sa ospital ng Nabotas. Jun, sa kasalukuyan dito sa evacuation center, kung mapapansin natin, ay nakapila na yung ating mga kababayan dito at sila ngayon ay kasalukuyang bibigyan ng pagkain ng LGUs na hapunan nila na makakain at ito ay makatutulong na rin lalo na doon sa mga may sakit at nakararanas din ng ubo sa sitwasyon nila dito sa lugar ng evacuation center.
at meron din naman sila dito nga matutulugan na maayos na matutulugan sa ngayon. Pero ang pakiusap ng DSWD at ng LGUs, isarado yung bintana dito dahil yung usok nga ay nakakarating pa rin hanggang dito sa evacuation center mula doon sa landfill sa Nabotas. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Obando, Bulacan. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Nestor Torres.